Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Medyo malaki-laki na, no? Malaki na tingnan. Maganda pag may nakaupo dyan. Maganda. Ganyan talaga palang arrange natin ang upuan. Maganda. Pag ordinary yung Sunday lang, maliban sa anniversary, tatlo-tatlo lang. Pero sa anniversary dapat 4 para hindi ko lang. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin para sa Sunday School. Salamat po, dakilang naman namin na salamat ang Panginoon sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Lord. Pagbibigay, Panginoon, ng magandang panahon. Salamat, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa umaga nito at sa mga kapatiran namin wala pa, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, labi makarating sa lugar na ito ng ligtas. Ingatan mo rin, Panginoon, aming mga mahal sa buhay, na iwan sa aming mga tahanan, maging aming mga ari-arian, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalaan mo yung salita sa umaga nito at upuhin ang lingkod, Panginoon. Tulungan mo ko paganda na magpaliwanag ng ayos at ayon lang sa iyong kalooban ng mga salita sa umaga nito. Indalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po muli. Tayo po ay may Sunday School ngayon. Ako ang sa Sunday School at kung mayroon kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. Kung mayroon kayong karagdagan, pwede rin kayong magdagdag. Purihin ang Panginoon dahil tayo pong lahat ibibigyan ng Panginoon ng karapatan na maghayag ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Sa mga ito, sino po ba yung nakakaranas ng medyo napapagod? Sabi niya ay mayroong kapaguran sa kanyang katawan at mayroong baga talagang nakakaranas ng medyo nagigipit. Tayong lahat ay minsan ay nangyayari ang mga bagay na ito. Papagod, gustong magpahinga. Ang sabi po ng Matthew 11 verse 28 hanggang 30, ang sabi po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanghihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon na talagang hindi niya hinahayaan na tayo ay masyadong mahirapan. Sa ating pagtatrabaho, talagang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lubang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Laging nagbibigay ang Panginoon ng kapahingahan sa bawat sa atin. Kaya yung pagtatrabaho, kaya nga sabi ng Panginoon, 6 na araw lang anak sa inyo at yung 7 araw ay sa akin. Magpahinga rin kayo. Kumbaga, kasi kung ang lahat kung hindi nagbigay ang Panginoon ng papapahinga natin, naku, kawawa tayo, diba? Ay napakabuti ng Panginoon. Pero marami pa rin tao na halos ang pagtatrabaho nila ay 7 days. Sumusubra pa. Pero ang sabi ng Panginoon, at masarap kong lumapit sa Panginoon kasi sa Kanya yung kapahingahan na talagang kasama yung sa loob mo, sarap ng pakiramdam. At sabi sa 2nd verse, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may bababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Salamat sa Panginoon. Maano raw po ang pamatok ng Panginoon? Pasanin natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya. Yung pamatok ng Panginoon, yung po ay hindi mahirap pasanin. Mas mahirap yung pinapapasa ng mundo. Diba? Mas masarap magmahal kaysa sa makipag-away. Diba? Mas masarap tumulong kaysa sa ikaw ay tulungan. Yung mga gusto ng Panginoon, sabi nga, love your enemy, mahalin mo ang iyong kaaway. Mas masarap po ang magmahal kaysa sa ikaw ang mahalin. Alam mo yung nagmamahal, kahit nahihirapan, masarap ang pakiramdam. Kasi mahal mo, masarap maglingkod, masarap magtimpla ng kape pag mahal mo yung pinagtitimpla mo. Diba? Pero magkalit ka. Hindi kung asukal man marami ay may diabetes. Kaya mas masarap mo, di ba? Mas masarap tumulong kaysa sa ikaw ay tulungan. Mas masarap magbigay kaysa sa ikaw ay bigyan. Sabi niya, mas masarap po na tayo po ang nakakatulong kaysa sa tayo ang tutulungan. Kaya sa Panginoon po tayo lumapit dahil sa Kanya ay may kapahingahan, may kasaganaan at bibigay niya sa atin yung mga katalinuhan na kailangan natin. Sabi sa 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo.
Mas magaan po yung pasanin na binibigay ng Diyos kaysa sa pasanin ng mundo. Sa totoo lang ang mundo, ang hanap, ang gusto ng mundo, pahirapan tayo. Kaya nga 24/7 ang trabaho ng mundo. Baga, ang laging sinasabi, kailangan magtrabaho ka, magtrabaho ka. Hindi naman masamang magtrabaho. Pero dapat magpapahinga rin. Kasi pag sobra na yung pagod, nung ako'y medyo bata-bata pa, hindi pa naman matanda. Pero noon pag ako'y pagod na pagod, gustong-gusto ko yan kasi pag higa ko, tulog agad ako. Pero pag ikaw pala yung edad na pag sobra yung pagod, hindi ka na nakakatulog. Na hindi ka makatulog, talagang iba yung ano. Kaya kailangan talaga natin ang magpahinga ng kaunti. Diba? At saka pag ikaw ay medyo nagpapahinga ng kaunti, nakakapagkwentuhan kayong mag-asawa. Diba? Nagkakaroon kayo ng time para sariwain yung mga dati ninyong pagkikwentuhan, may mga, diba, may naalala kayo ng mga gandang bagay at yun ay nagpapalakas at nagpapatatag sa inyong samahan. Diba? Yung mga pinagdaanan, diba? Kumbaga, bago ka naman magiging matatag, talagang mayroon kang pagdadaanan. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, kayo lumapit yung kayo ng bilubang napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingahin. Medyo mayroon kayong medyo naiinis ka sa partner mo, pasok ka muna sa kwarto, manalangin ka, sa Panginoon ka lumapit. At paglabas, tignan mo na silang kape. Ganun po, talagang sa Panginoon po tayo lumapit. Pero ang lahat po ng yan ay malalaman natin kung nasa atin na. Kung tayo ba ay lumapit na sa Diyos, tayo po ang mag-i-evaluate sa ating sarili. Ikaw ba ay totoong nakalapit na sa Panginoon? Ikaw ba ay talagang naramdaman mo na ba yung presensya ng Panginoon sa paglapit mo sa Kanya? Yan po ay malalaman mo kung ito ay nasa sa iyong katawan. Ang sabi ng Panginoon dito, sinabi ninyong mabuti, ito po ay sa Matthew 12, Verse 33, sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. So tayo po bilang mga puno, alam po natin kung tayo nakalapit sa Panginoon. Ano ba yung bunga natin? Ano ba yung lumalabas sa atin? Ano ba yung mga bunga? Kasi lumapit ka na sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lubang napapagod at nabibigat ang lubad, kayo aking pagpapahingahin. Sabi niya, yung masamang puno raw, hindi namumunga na nga. Ano ba yung bunga? Tayo po yung puno. Ano ba yung bunga? Ibalik mo yung sarili mo. Ito ba ay namumunga na ng pag-ibig? Ito ba ay namumunga na ng, baga nandun yung fruit ng banal na espiritu sa iyo? Namumunga na ba ng, ano yung iyong, kasi malalaman mo yan. Ako nung una, nalaman ko ang sarili ko na ako'y nakalapit na sa Panginoon kasi dati ako'y malilig din magmura, magsalita ng ano. Pero utay-utay po yung nawala. Utay-utay na baka parang hindi mo na kayang magsalita ng gano'n. Nasasaktan ka pag nakakakinig ka ng mga salitang gano'n. Pag may nakinig ka na nag-PPI sa gilid mo, iba yung pakiramdam mo. Parang hindi ka komportable, gusto mong umalis, ayaw mong marinig. So, ibig sabihin, nalalaman mo ikaw ay nakalapit na sa Panginoon kasi nagkakaroon na ng bunga sa iyong puso. Yung sinasabi ng Panginoon, baka yung bungang yun, doon ka makikilala, doon tayo magkakaroon ng makikita at mapapansin ng mga tao sa paligid mo. Dati naman ito, wala naman itong bunga. Puro lang ito bulaklak. Diba? Puro lang salita, puro lang kung ano-ano sinasabi. Pero ngayon may bunga ka na. Diba? Mahilig ka ng tumulong. Nandun na yung puso mo na, mahilig ka ng manalangin. Mahilig ka ng magbigay, baka nandun na yung pag nakakita ka ng mga bagay sa palabas na hindi maganda, parang hindi mo matingnan. Yung puso mo napapaltan, nagkakaroon ng bunga. At yung bunga pong yun yung lumalabas sa atin. Laging lumalabas sa atin yung bunga. Bakit talagang nakikita po? Kasabi nga, makikilala mo yung isang tao sa pamamagitan ng bunga nito. Pwede kang magtiwala sa isang tao, malalaman mo kung anong uring tao siya, lalo tigit kung siya makakasama mo. Malalaman mo kung talagang may bunga na yung paglapit niya sa Diyos. Dati naman ito, ganito ito. Bakit ngayon? Dati, ang hinihimas niya ay manok. Ngayon, yung Bible ang kanyang binabasa. Dati, umaga naman, hindi siya lumuluhod para manalangin.
nakikita mo lumulubog at nananalangin. At pag nagising ng ating gabi, nananalangin, nagbabasa ng Bible. Tapos, ang sinasabi niya, hindi na yung mga bagay na makamundo, kundi yung mga bagay na sinasabi ng salita ng Panginoon. Kumbaga nakikita na yung bunga sa iyo. Iba yung mga nakakakilala sa iyo, naiiba na yung pagtingin nila sa iyo. Sinasabi, talagang totoo nga, may bunga na yung paglapit niya sa Diyos. Doon po na nakikita na tayo ay mayroon ng kapahingahan. Dahil yung bunga po na ibinibigay ng Panginoon, nakukultivate yung ating katawan at lumalabas yung bunga natin. At yung bunga na yun yung pagtulong sa kapwa, yung love natin, at yung nandun na yung talagang hindi mo na ito kayang pigilan. Kasi ito na po yung bunga. Sabi nga dito, sinabi ninyo mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Nakikilala po tayo sa ating mga ginagawa, sa ating kilos, sa ating pananalita. Doon po tayo nakikilala na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya utay-utay po tayo sa paglapit natin sa Panginoon, ito po yung lumalabas na bunga sa atin. Dati naman, pag ikaw ay minura o may nagalit sa iyo, ang binabalik ko ay masigit. Pero ngayon, hindi na hinahayaan mo lang. Kasi mayroon ka ng bunga. Makikita na yung punong dating hindi malusog, hindi maganda, naging maayos na at namumunga na ng mga mabubuting salita o mga bagay na lumalabas sa atin. Sabi po sa 34, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Pumaliwanag po na pag lumalabas sa ating mga bibig o yung mga salitang hindi po talaga nakakapagpalakas, hindi po nakakabigay ng glory sa Panginoon, hindi po yun. Ibig sabihin yung ating sarili ay hindi namumunga ng bunga mula sa Panginoon. Kaya nakikilala po tayo sa ating mga sinasabi. Kapag gulatin mo yung mga tao na halimbawa, doon sa amin mayroon itong mali-mali yung pag sinabi mo, ano yung sinabi mo yun din ang sinasabi niya? Ay mayroon doon yung military, ginulat niya, basta si Aling, pasingatan pa, noon nagtitinday ng puto. Sabi ng military, Aling Pasing, good morning. Good morning. Itapon ang puto. Tinapon yung puto. Tinapon yung puto. Dumi, binayaran naman ng military. Kasi sinubukan lang daw niya kung totoong nagugulat-gulat nga, mali-mali daw. Totoo talaga. Kung ano yung laman ng puso raw, yun ang lumalabas. Diba, tumpukan mo yung isang basong gatas o kape, pag yun ay natapon, ang matatapon dun ay kung ano yung laman. Kung ang laman nun ay kape po ang matatapon. Kung gatas ang matatapon. Kaya sabi dito, kung ano raw yung laman, yun ang lumalabas. Kung ano yung laman ng ating puso. Makikita mo yung isang tao, pag pumunta ka sa kanilang tahanan, naalala ko ito yun, pag ikaw raw ay walang kape, wala kang panghain sa bisita mo, pagpasok pa lang, kwentuhan mo na ng magagandang kwento. Para hindi na niya maalaala yung hindi na siya magutom. Kaya, pag wala kang ihahain, magkwento ka na lang magkwento. Alala ko kaya Mario, tatay ni Kuya Dino, sabi niya, pumunta kami ni Pastor Troy doon. Sabi niya, Troy, kumain na ba kayo? Tatanghalin na rin. Sabi ni Troy, ay hindi pa po. Ay ano pala sabi niya, kumain na po. Kala ko hindi pa, umuwi mo na kahit kumain kasi baka magutom kayo. Magpipintuhan lang tayo dito. Pag tayo po naman ay kwintuhan lang, alam mo na, walang ihahain yun. Huwag ka nang masyadong magtagal. Pero pag may inilabas, talaga, ibig ko sabihin, pag wala pong inilalabas, wala pong laman. Pag wala pong mailabas sa ating mga puso, wala po tayong masabi, wala po yung laman. Wala pong laman. Kailangan po pag mayroong inilalabas, mayroong pong laman. Kaya ang sabi niya rito sa kanyang salita, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig.
Pag wala pong laman, wala po itong inilalabas. Kailangan po magkaroon ng laman yung puso natin. Sa paglapit natin sa Panginoon, dapat ito'y madibilog, magkaroon ng laman at mayroong ilalabas, maitutulong sa ating kapwa. At sila po ay mananatili sa kalapit mo dahil sila po ay babahaginan mo ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Ang sabi po sa 2 verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So kilalang kilala po natin, di ba? Walang maitatago ang isang tao pag ito ay makakasama mo. Lalo tigit kung matagal. Kaya nga pag ikaw ay merong kang girlfriend, merong kang boyfriend, dapat kinikilala mo ng mabuti. Dapat talagang makilala mo siya. Kung talagang, di ba, kaya nga yung iba, pinapapunta pa sa kanilang mga tahanan. Diba, nung unang panahon, yung magsisilbi ka. Yung aking lolo ay 4 na taon, nagserbisyo sa lula ko para mapangasawa niya. 4 na taon. Ilang palakol yung naputol ng lulo ko na talaga para lang. Kasi yung lula ko raw noon ay 12 years old at 10 years old. At 10 years old, sabi niya pag nagkaroon ng dalaw, ipapakasal na. Kaya nung magkaroon 14 years old, naglalaro pa sa ilalim ng silong ng bahay nila, binuhat na ng lulo ko. 27 years old yung lulo ko, yung mapakasawa niya. 14 lang yung lula ko. Yun kasi nung una yun ang ginagawa. At 24 hectares ang kanyang nataniman ng niyog bago sila nagkaasawa. At ibinigay naman yun ng lulo, ng tatay niya dun sa kanila. Kaya nung sila ipakasal, meron na silang ari-arian agad. Ang ganda ng plano, no? Talagang magaling yung magulang ng mga ganun. Na iniisip yung kinabukasan. Kaya dapat kinikilala mo. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, bago ka pumasok sa isang relasyon, pumasok ka muna sa school. Talagang dapat isipin po natin, talagang sa paglapit natin sa Diyos, magkakaroon tayo ng wisdom. Dapat po nakikilala. Ang sabi niya kasi rito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kailangan po makasama mo siya at makilala mo. Kasi habang panahon mo na siya makakasama pag kayong dalawa na. Kaya dapat makilala mo. Alala ko tuloy yung aking pinsan, si Homer, na manhikan siya sa Mindoro, galing Batangas. Sabi nung ni Tio Bini, sabi niya, Homer, ikaw ba ay desidido na mamanhikan? Sabi niya, opo, Tio. Sige, sabi niya, basta't nasa lubong mo yung bibi-ananin mo, sabi niya, lumuhod ka. Sabi niya gano'n. Nasa lubong kasi tubigan yung nilalakaran, nasa lubong niya, doon sa may tapat ng tubigan, lumuhod, punong-puno ng puti. Ang kanyang tapos nag-bless siya. Papunta sila, tapos nung nandun na, nag-usap-usap, wala naman kaming kaalam-alam na yung palang pinapamanikan na yun ay hindi naman niya kausap. Hindi pala niya kausap, yung nagkapinto-pinto, lang parang sabihin, hindi naman talaga kausap para mamamanikan siya. Kami, punta sa sabi ni Tio Bini, matagal na ba kayo sabi pa, hindi pa Tio, kaya lang, mamanhikan na tayo para sigurado na. Hindi na manhikan. Sabi ng magulang, yung tinawag yung hindi pa naman pala sila nagkakausap. Oo, nakilala lang, nagkapinto-pintuan sa isang mga kaibigan din, na manhikan, galing Batangas pa naman, laki ng ginastos. Dalawang, nag-usap sila. Ayun, 2 linggo, nagtanan yung babae sa iba. Kasi hindi naman pala niya kausap. Kaya, dapat po kilala natin. Dapat po kilala natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. No? Kaya ang gusto ng Panginoon, tayo po ay talagang lumapit sa Kanya. Gusto ng Panginoon, makilala Kanya at makilala mo siya ng lubusan sa iyong sarili. Kasi baka hindi mo pa siya talaga totoong kilala. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kilalanin natin siyang mabuti. Dahil napakabuti po ng ating Panginoon.
wala po siyang itinatago sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya rito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil tayo po ay may katalinuhan mula sa Kanya. Kaya dapat po tayo ay magkakaroon ng katalinuhan sa ginagawa natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Baka po mayroong gustong idagdag sa inyo na mayroong gustong makapagdagdag. Hiwaga po ng salita ng Panginoon. At ang sabi niya po rito sa 36, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Kaya napakahalaga po na naunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga, lumapit tayo na lumapit sa Panginoon. Sa Kanya tayo laging lumapit. Diba talagang ibigay natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon na 100% para po maranasan natin yung biyaya ng Panginoon. Yung nga, yung sa ating paglilingkod, sa aking mga naobserbahan, ang biyaya po ng Panginoon laging nandyan. Kung minsan hindi mo makuha-kuha kasi mayroon pa talagang problema sa atin. Hindi sa Panginoon, kundi sa atin. Mayroong inaayos ang Diyos sa atin bago niya ito ibibigay. Diba? Sabi ko nga, sa isang bata, halimbawa, tulad ni Natalie o tulad ni Miko, Laprens, hindi mo naman niya sila bibigyan ng malaking halaga kasi alam mo naman hindi nila kayang i-manage, diba? Hindi naman nila magagawa o maaalagaan yung pera. Diba? Bigyan mo na 1 milyon, ang gagawin yung mga yan. Diba? Masasayang lang yun. Kaya talagang inaayos. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang amo, habang bata pa, ang nasusunod ay yung yaya niya. Kahit yaya niya yun, ang nasusunod yung yaya, hindi yung kanyang amo. Habang bata pa, pag sinabi ng yaya, diyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Sunod yun kahit amo niya yun. Pero pag malaki na, hindi mo yung piling ganunin, hindi ka na napakikinggan. Ikaw na ang makikinig sa kanya. Kaya habang bata pa, hindi talaga pwedeng, kahit siya isang mayaman, hindi niya pwedeng panghawakan o gamitin yung kanyang yaman. Kaya tayo po sa Panginoon, kaya po kung minsan hindi pa na i-deliver yung ating mga kailangan dahil kailangan pa po natin lumapit sa Panginoon. Kailangan pa natin talagang lumapit sa Kanya para maibigay sa atin yung para sa atin. Salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Na tayo po ay nagkaroon ng kaunting kaunawaan. At sa paglapit po natin sa Diyos, hindi po tayo malulugi. Tayo po yung nababago. At malalaman mo yan, may evaluate mo sa sarili mo kung ikaw nga ay nakalapit na sa Diyos. Malalaman mo yan sa iyong puso. Malalaman mo sa iyong pagkatao at malalaman mo sa paglabas ng mga sinasabi mo. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil alam ko tayong lahat ay nakalapit na sa Panginoon. Kaya tayo po ay mayroong katalinuhan mula sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa umagang ito. Ano po ito ay nagsilbing lakas sa atin yung kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na patuloy mo kami sinamahan, Panginoon, sa aming Sunday School, Panginoon. Nawa, Father God, maunawaan namin ang lubusan, Panginoon, na ang paglapit namin sa inyo, Panginoon, ay mayroon po itong lumalabas, Panginoon. Kumbaga, nakalapit na kami kaya dapat makita na sa amin itong bunga, Panginoon. Kami po ay isang mabuting puno, Panginoon, dahil kayo ay mabuting puno, Panginoon. Kami po ang inyong mga sanga, Panginoon. Kaya kami dapat din isang maging mabuti, Panginoon. At aming mga bunga, Panginoon, ay dapat kayo mabuting bunga. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, at pagpalain mo, Panginoon, yung mga anak sa umagang ito. Salamat, Lord. Pangalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.